Kamusta po sa ating mga listeners? Pwede po kayong makinig sa ating bagong story ngayon habang naghahanda para sa medianoche. Enjoyin po natin ang araw na to. At para sa kaalaman ng lahat, na-post na po sa ating Facebook page na Kat Amazing Stories ang mga nanalo sa ating amazing raffle. Visit nyo lang po ang aming page and like and follow na rin. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwento natin ngayon. Kambal nag-apply bilang personal assistant ng isang supladong CEO na ama pala nila para mabayaran ng utang ng kanilang ina. Hello sa inyong mga magiliw na tagapakinig. Kamusta kayo? Hayaan niyo palang ipakilala ko sa inyo ang sarili ko. Ako si Eden, ina ng kambal na sina Daniel at Nathaniel. May nobyo ko noon si Steven Fuentes. Ang kaso lang, hindi naging maayos ang takbo ng relasyon namin. Aaminin ko na sobrang selosa ko. Hindi niyo naman ako masisisi dahil gwapo nga naman talaga si Steven. Matipuno ang katawan at higit sa lahat mayaman. Kaya maraming babae ang nangangarap sa kanya kahit naubod nga siya ng suplado. Isinilang ko ang kambal naming anak nang hindi niya nalalaman at hindi madaling magpalaki ng mga anak lalo na nga't isa lamang akong tagalako ng pandesal sa umaga at tagabantay ng munti naming tindahan at sari-sari store. Dahil doon ay nabaon din ako sa utang dahil hindi sapat ang kinikita ko. Isang araw nalaman ko na nga lamang na nag-apply pala ang mga anak ko bilang personal assistant ng isang supladong CEO. At ang supladong CEO na yun, ang ex ko pala na si Steven. Naway kagiliwan niyo po ang kwento ng aking buhay. Higit 20 katao na ang sumalang sa interview mo para maging personal assistant mo. Pero mas kaysa sa kanila wala ka man lang nagustuhan o napili. Hindi makapaniwalang tanong nga ni Dante sa kanyang pinsan na si Steven na isang CEO. Kasalukuyan kasi silang nag-i-interview ng mga aplikante na nag-a-apply bilang personal assistant ni Steven. Ngunit lahat ng yun ay ini-skip niya. Hindi naman maipinta ang mukha ni Steven habang nakaupo ito sa kanyang swivel chair at tinitignan ng mga resume ng iba pang mga aplikante na siyang nasa pila sa labas ng opisina. Duda kasi ako na matatagalan nila ang ugali ko at wala pa ni isa sa kanilang nakukuha ang atensyon ko. Gusto ko maging personal assistant yung hindi ordinaryo at kayang sumunod sa lahat ng gusto ko. Turan nga ni Steven kasabay ng pagpapakawala nga niya ng buntong hininga. Baka naman alien pala ang hanap mo. Mahinang biro pa nga ni Dante kaya tinaasan siya ng kilay ni Steven. Kaya naman tumikhim na nga lamang si Dante. Maya-maya pa, ay may narinig nga silang kung anong komosyon. At labis nga ang kanilang pagtataka nang may dalawang batang lalaki ang nagpumilit na pumasok sa loob ng opisina habang may isang guard na pilit silang pinipigilan. Teka, anong nangyayari? Puno ng pagtatakang tanong nga ni Steven sa guard. Sir Fuentes, pasensya na po kayo. Nagpupumilit po kasi ang dalawang batang to na makita kayo dahil gusto raw po nilang mag-apply para maging personal assistant niyo po eh. Pero wag po kayong mag-alala, ilalabas ko na po sila, pasensya na po talaga sa abala. Tugon naman ng guard. Teka sandali lang. Biglang pigil naman ni Steven bago pa man mailabas ng guard ang mga bata. Tama ba yung narinig ko? Gusto niyong mag-apply bilang personal assistant ko? Hindi makapaniwalang baling nga ni Steven sa mga bata. Opo, tama po kayo Mr. CEO. Narinig po kasi namin ng kambal ko na si Daniel lang tao sa labas po ng building na naghahanap daw po kayo ng magiging personal assistant ninyo. Kasi hindi raw po tumatagal yung mga naging personal assistant nyo nun eh. Dahil sa pagiging suplado nyo po. Nang marinig po namin yun, hindi na po kami nagdalawang isip pa ng kambal ko na mag-apply rin po dito. Sagot naman ng isang bata. Tumaas naman ang kilay ni Steven dahil sa kanyang mga narinig at tumikim. Paano niya naman naisip
na pwede kayong mag-apply sa ganyang edad nyo? Tanong nga ni Steven sa mga bata. Kasi narinig din po namin na gusto niyo raw pong maging personal assistant ay yung kaya pong tagalan po ang pagiging suplado ninyo at susundin po lahat ng utos nyo. At handa po kaming gawin ng lahat at sundin po lahat ng utos nyo kapag tinanggap nyo po kami bilang personal assistant nyo. Bukod doon, kailangan na kailangan din po kasi namin ng trabaho eh. Ang batang si Daniel naman ang sumagot. Nagkatingin na naman ang magpinsan sina Dante at Steven. Tila ba hindi pa rin sila makapaniwala na may dalawang bata sa harapan nila at nag-apply sa posisyong hindi biro. Hindi naman nagsasalita si Dante na waring hinihintay lang din ang sasabihin ng CEO na si Steven. Mr. CEO, sige na po. Tanggapin niyo na po kami ng kapatid ko para maging personal assistant niyo. Pangako po, hindi po kayo magsisisi kapag tinanggap niyo po kami. Maaasahan niyo po kami sa lahat po ng bagay. Pakiusap pa nga ng batang si Daniel. Ilang segundo namang tinitigan ni Steven ang dalawang bata na tila ba ine-examine niya ang mga to. Hinimas-himas naman ni Steven ang kanyang baba at tila may malalim nga na naiisip. Sige, dito kayo para mag-apply. Dapat may resume kayong hawak para makilala ko kayo pero dahil wala kayong resume, pwede niyo bang ipakilala sa akin ang mga sarili niyo kung bakit dapat kayong tanggapin sa posisyong to? Kunot ang noong napatingin si Dante kay Steven dahil sa sinabi nito. Sa isip-isip ni Dante may posibilidad kaya na i-consider talaga ni Steven ang mga bata as personal assistant? Parang imposible. Pero nagsalita nga ang mga bata. Ako po si Nathaniel, 7 years old. Ako po ang kuya sa aming dalawa ng kapatid ko. Mag-grade 1 na po ako sa susunod na pasukan. Mahilig po akong kumain ng salmon. Dapat niyo po kaming i-hire dahil masipag po kami at tunay na maasahan. Pagpapakilala nga ng batang si Nathaniel. Ako naman po si Daniel. Parehas po kami ni Kuya Nathaniel. Mag-grade 1 na rin po ako sa susunod na pasukan. Mahilig din po ako sa salmon. Sana po, tanggapin niyo po kami dahil kailangan na kailangan po talaga namin ng mapagkukunan ng pera eh. Pagpapakilala naman ni Daniel. Pasimpleng sinusulyapan nga ni Dante ang pinsan niyang si Steven na mo inoobserbahan ang reaksyon nito. Hindi naman inalis ni Steven ang mga mata niya sa mga batang nasa kanyang harapan. Kung ganun, balak niyo ba talagang maging personal assistant ko sa maiksing panahon lang? Dahil mag-aral din kayo sa susunod na pasukan, hindi ba? Ang kailangan ko ay full-time. Yung dito na lang at hindi part-time. Isa pa, ang posisyon na ina-applyan ninyo, hindi pangkaraniwan. Hindi yun para sa mga batang katulad nyo. Narinig nyo naman din siguro na hindi nagtatagal yung mga naging personal assistant ko. Kaya paano nyo masisiguro na magtatagal kayo ng isang araw? Samantalang mga bata lang naman kayo. Ano pang alam nyong gawin? Pwede ba mga bata? Kung gusto nyo lang maglaro, wag nyo na akong idamay pa dahil importante ang bawat oras ko. Seryosong wika nga ni Steven sa mga bata. Nagkatinginan naman ang dalawang bata bago muling tumingin sa CEO. Mr. CEO, nakikiusap po kami. Kailangan na kailangan po talaga namin ng mapagkukunan po ng pera dahil kailangan po namin yun para mabayaran po ang utang ng mama namin eh. Pagsusumamo pa nga ng batang si Nathaniel na siyang nagpakunot ng noo ni Steven. Utang? So kaya kayo mag-a-apply para mabayaran ng utang ng mama nyo? Paninigurado pa nga ni Steven sa mga bata. Ganun na nga po. Kaya sana po tanggapin niyo po kami. Kayo lang po kasi ang pag-asa namin. Wika naman ng batang si Nathaniel. Sarkastikong napangisi naman si Steven. Anong klaseng magulang ang ngahaya ng mga anak nilang katulad sa edad nyo na maghanap ng trabaho para mabayaran ang sariling utang? Mga bata, hindi kayo obligadong magtrabaho at hindi kayo ang dapat na magpakahirap o magbayad sa utang ng magulang nyo. Sabi pa nga ni Steven at dahil doon, napalitan ng reaksyon ng mukha ng mga bata kung saan nagsalubong ang mga kilay ng mga to na tila ba hindi nila nagustuhan ang sinabi ng CEO. Wag na wag niyo pong pagsasalitaan ng ganyan ng mama namin. Hindi niyo po siya kilala.
Hindi niyo rin po alam kung ano po ang mga pinagdaanan niya para lang po mapalaki po kami ng kakambal ko. Si mama lang po ang nakasama namin. Kung may dapat po kayong pagsalitaan ng ganyan, yun po ang papa namin na pinabayaan lang po kami. Madiin nga ang boses na sambit nga ng batang si Nathaniel. Bahagyang nagulat naman si Dante at ang guard sa paraan kung paano sinagot ng bata ang CEO, lalong-lalo na si Steven, at tila ba pinagsisihan ang kanyang sinabi. Sorry sa mga nasabi ko. Tama ka naman na hindi dapat ako nagsalita ng ganun dahil hindi ko kilala ang mama niyo. Anyway, salamat sa pag-a-apply niyo. Kung sakaling hire ko kayo ngayon, pwede na ba kayong magsimula kagad bukas? Walang pag-aalinlangan naman na tumango-tango ang dalawang cute na bata. Kahit kailan niyo po gusto. Excited na bulalas naman ni Daniel. Good, hired na kayong dalawa. Bukas bumalik ulit kayo rito at bukas na bukas din magsisimula na kayo bilang personal assistant ko. Pagkasabi nga nun ni Steven ay namutawi nga ang malapad na ngiti sa mukha ng mga bata. Maraming salamat po talaga, Mr. CEO. Makakaasa po kayo na hindi po kayo magsisisi sa pag-hire po sa amin. Miting-ngiti na wika naman ang batang si Nathaniel na parang kanina lang nagalit ito sa CEO dahil sa hindi magandang sinabi nito patungkol sa kanilang ina. Alright, sa ngayon enjoy niyo muna ang pagiging bata niyo. Mauna na ako dahil may meeting pa ako. Huling sinambit nga ni Steven bago siya umalis ng opisina. Habang naglalakad nga palabas ng building si Steven ay isang babae naman ang panay na nagpapalingalinga sa paligid at waring may hinahanap. At sakto namang sumulyap si Steven sa kanyang relo dahilan para hindi nila mapansin ang isa't isa at ang naging resulta noon ay nagkabanggaan nga silang dalawa. Bakit ba hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Iritableng bulyaw na nga lamang ni Steven sa babaeng nakabanggaan niya. Wow! Ako pa talaga ang sisisihin mo? Hindi makapaniwalang buwelta naman ng babae. At nang sandaling nagtagpo ang mata nila ay pareho silang natigilan. Eden? Bigkas nga ni Steven sa pangalan ng babae sa hindi makapaniwalang tono. Napalunok naman si Eden nang makilala rin niya ang lalaki. At nang mga sandaling yun, nanumbalik sa kanilang mga alaala ang kanilang nakaraan. Ang nakaraan kung saan may relasyon silang dalawa, ngunit humantong din sa hiwalayan. At ngayon na muling nag-cruise ang mga landas nila ay tila ba pareho silang labis na hindi makapaniwala sa muli nga nilang pagkikita. Muling nakita ang isa't isa sa paglipas ng maraming taon. Ano ginagawa mo dito? Hindi ka naman siguro nandito dahil hinahanap mo ako, di ba? Nagsisi ka na ba? Sa pakikipaghiwalay sa akin ng biglaan? Tanong pa nga ni Steven sa kanyang ex sa malamig na tono ng boses. Hinahanap kong mga anak ko. At kung nagalit ka dahil nabangga kita, sorry. Pero kailangan ko nang hanapin ang mga anak ko. Sagot naman ni Eden kung saan kaagad nga niya itong pinaalis at muling ipinagpatuloy nga ang paghahanap sa anak. Naiwan namang tulala at nakaawang ang bibig ni Steven dahil sa labis na pagkapahiya at hindi makapaniwala. Hindi akong pinunta niya? Hinahanap niya ang mga anak niya? Teka, may mga anak na siya? Hindi makapaniwalang usal nga ni Steven sa sarili. At nang makabawi mula sa pagkatulala, ay agad sinubok niyang habulin ang kanyang ex. Subalit hindi na nga niya ito nakita pa. Kaya naman nagdial siya sa kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang pinsan na si Dante. Oh, Steven, bakit ka napatawag? Bungad nga ni Dante sa kabilang linya. Nasaan ka? Magkita tayo. May sasabihin ako sa'yo. Sabi nga lang ni Steven sa kanyang pinsan na pinatay na nga ang tawag. Samantala hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga maninipis na labi ng kambal na magkapatid matapos nga nilang ma-hire bilang personal assistant ng supladong CEO. Dahil sa wakas ay matutulungan na nga rin nila ang kanilang ina na mabayaran ang lahat ng utang ito dahil nga sa oportunidad na ibinigay sa kanila ni Steven. Kuya Nathaniel,
Bakit pala hindi natin sinabi kay Mr. CEO na siya ang papa natin? Biglang tanong ni Daniel sa kanyang kakambal. Daniel, hindi natin pwedeng gawin yun. Paano na lang kung ayaw niya pala sa atin? Baka kung sinabi natin sa papa natin, baka lalong hindi niya tayo tanggapin para maging personal assistant niya. Kailangan din natin kunin ang chance na to para magkaroon tayo ng pera at para matulungan natin si mama na mabayaran natin lahat ng utang niya. Isa pa, hindi alam ni mama na alam natin ang totoo na kilala na natin ang papa natin. Katwiran nga ni Nathaniel sa kapatid. Pero pwede rin iba ang nangyari. Paano kung tanggapin niya pala tayo bilang mga anak niya? Pwede rin naman siguro na humingi na lang tayo ng tulong sa kanya. Kasi responsibilidad naman tayo ni Mr. CEO na tulungan eh. Dahil mga anak naman niya tayo. Wika naman ni Daniel. Bakit Daniel? Ayaw mo bang maging personal assistant ni Mr. CEO? Tanong naman ni Nathaniel sa kanyang kapatid. Hindi ko lang kasi talaga nagustuhan yung sinabi niya kanina tungkol kay mama. Pinabayaan niya tayo tapos ganun pa ang sasabihin niya. Pero tama ka, Kuya Nathaniel. Mas maigi na nga lamang siguro yung ganito para matulungan natin si mama muna. Isa pa, mabuti rin naman na matutulungan natin si mama sa perang pinaghirapan natin, diba? Tugon naman ni Daniel na siyang sumang-ayon na nga lamang sa sinabi ng kanyang kapatid. Tara na, kailangan na nating balikan si mama sa restaurant. Panigurado nag-aalala na sa atin yun. Pagyaya na nga ni Nathaniel sa kanyang kapatid at umalis na nga sila kung saan nakasalubong nga nila ang kanilang ina sa hallway. Nathaniel, Daniel! Diyos ko, ano bang ginagawa niyo rito ha? Bakit ba bigla na lang kayong nawala sa tabi ko? Hindi niyo alam kung gaano ako nag-alala ng gusto sa inyo. Bakit niyo ba ginawa yun ha? Sermon nga ni Eden sa mga bata na bakas pa rin sa tono ng kanyang boses ang labis na pag-aalala. Sorry po mama, hindi na po mauulit. Tanging nasabi na nga lamang ng kambal sa kanilang ina. Umuwi na tayo. Sabayan na natin pag-usapan ng lahat. Nang sabihin nga yun ni Eden ay umuwi na nga sila ng bahay kasama ang mga anak niya. Mama, sorry po ulit kung pinag-alala po namin kayo ah. Nakangusong sambit nga ng batang si Nathaniel sa kanilang ina pagka-uwi nga nila ng kanilang bahay. Mga anak, ngayon ipaliwanag niyo sa akin kung bakit nandoon kayo sa building ngayon ha? Bakit kayo nagpunta ron? At higit sa lahat, bakit kayo bigla na lang umaalis sa tabi ko nang hindi nagpapaalam? Paano na lang kung may nangyaring masama sa inyo? Mga bata lang kayo, kaya hindi niyo dapat ginagawa ang ganong bagay. Sobra akong nag-aalala sa inyo, alam niyo ba yun ha? Walang humpay nga na paninermon nga ni Eden sa kanyang mga anak habang nakapamewang. Napayuko naman ang dalawang bata. Eden naman, wag mo namang masyadong pagalitan ng anak mo. Pakinggan mo muna kasi yung paliwanag nila, sigurado namang may dahilan kung bakit nila ginawa yun. Dahil ito naman ang unang beses na umalis sila sa tabi ko nang hindi nagpapaalam tsaka mabait naman ang mga batang yan. Pagtatanggol naman ng kaibigan ni Eden na si Ayla sa mga bata. Ayla, hindi mo kasi alam kung gaano ako nag-alala at natakot kanina nung nawala sila sa tabi ko. Kung ano-ano pang naisip ko na baka kinidnap na ni sila. O ano, tapos wala akong kamalay-malay. Mabuti na lang, may nakapagturo sa akin na sa isang building sila nagpunta. At hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa building na yon. Tapos ito pa, dahil nakita ko rin si Steve. Natigilan nga si Eden ang muntikan na nga niyang mabanggit ang pangalan ng kanyang ex. Bahagya rin namang nagulat si Ayla dahil hindi naman nabigkas ni Eden ang buo ang pangalan ng lalaki. Batid na nito kung sinong tinutukoy na nakita niya. Mama, magpapaliwanag po kami. Biglang sabat naman ang batang si Nathaniel sa kanyang ina. Siyempre dapat lang na ipaliwanag niyo sa akin kung bakit kayo naroroon sa building na yon. So ngayon sabihin niyo sa akin, anong ginagawa niyo ron? Istrikta nga ang boses na pagkukwestiyon ni Eden sa kanyang mga anak. Mama, kaya po kami nagpunta roon ni Daniel kasi po nag-apply po kami bilang personal assistant po ng isang supladong CEO eh. Panimula nga ng batang si Nathaniel. Ha?
Nag-apply bilang personal assistant ng isang supladong CEO? Teka, tama ba itong mga naririnig ko? Tila ba ayaw maniwala na reaksyon naman ni Eden. Habang si Ayla naman ay kumagat sa apple na kinuha niya mula sa mesa at naupo na animoy naghihintay rin sa mga sasabihin ng dalawang bata. Tama po, Mama. Narinig po kasi namin ni Daniel na hiring po ang building na yun at naghahanap po sila ng magiging personal assistant po ng CEO. Kaya kinuha na po namin yung pagkakataon na yun para po mag-apply para matulungan po kayo. Mahabang paliwanag ni Nathaniel. At Mama, masayang balita po. Natanggap po kami, hinahire po kami ni Mr. CEO matapos po naming sabihin yung dahilan po namin kung bakit kailangan po namin ng trabaho ni Kuya Nathaniel. Masayang dagdag naman ang batang si Daniel. Ilang segundo namang hindi nakareact sina Eden at Ayla na tila ba sinisink in pa nila sa kanilang mga utak ang mga sinabi ng dalawang bata patungkol nga sa pag-a-apply ng mga to para maging personal assistant ng isang CEO. Dahilan kayo umalis na nga lamang ang mga to nang hindi nga nagpapaalam sa kanilang ina. Teka, so sinasabi ninyo na kaya kayo nandoon sa building na yun kasi nag-a-apply kayo para maging personal assistant ng isang CEO at na-hire naman kayo kaagad? Teka lang mga anak, gusto niyo bang paniwalaan ko yung hindi ka panipaniwalang palusot niyo ha? At sinong CEO naman ang tatanggap sa mga bata bilang personal assistant ha? Mga anak, saang drama o palabas niyo naman nakuha ang linyang yan? Sige na, sabihin niyo na sa akin ang totoo at hindi niyo na kailangan pang mag-imbento ng kwento para lang bigyan ng rason ang ginawa niyo. Biglang sabi naman ni Eden sa seryosong tono ng boses at tila ba ayaw nitong paniwalaan ang mga sinabi ng mga anak. Nagkatinginan naman ng dalawang bata at parehas na nagpakawala nga ng isang malalim na buntong hininga. Aba, kung makabuntong hininga naman kayo parang ang laki ng problema niyo ah. Komento pa nga ni Eden sa mga bata. Mama, hindi naman po kasi kami nag-iimbento lang ng kapatid ko. Totoo po ang mga sinabi natin. Totoo pong nag-apply po kami bilang PA ng CEO at natanggap po kami dahil sinabi po namin ang rason namin kung bakit kailangan po namin ng trabaho. Giit pa nga ni Nathaniel. At anong rason naman ang sinabi niyo? Sige nga. Sinabi po namin kay Mr. CEO na kailangan po namin ng pera para matulungan ka po namin ng babayaran po lahat ng utang nyo. Sa ganong paraan lang po kami makakatulong sa inyo, Mama eh. Naawa po siguro sa amin yung Mr. CEO, kaya tinanggap niya po kami. Sa katunayan po, magsisimula na po kami bukas at sana po, imbes po na pigilan, isuportahan nyo na lang po kami ni Daniel kasi gusto po talaga naming matulungan ka po, Mama. Alam po namin kung gaano po kayo naghirap. Alam din naman po na kapag sinabi po namin sa inyo ang tungkol doon, tiyak po na pipigilan nyo po kaming gawin yon. Kaya mas pinili na lang po naming wag sabihin sa inyo. Pero sorry pa rin po kasi nag-alala po kayo ng husto sa amin. Eksplika ni Nathaniel. Umawang naman ang bibig ni Eden sa narinig. Maski si Ayla na tahimik na kumakain ng apply at natigilan din. Sino ba kasing mag-aakala na sa murang edad ay makakaisip ng ganon ang mga bata? Kaya naman hirap silang paniwalaan ang kanilang mga nalaman at hirap din silang i-absorb iyon. At ang kaninang seryosong reaksyon nga ni Eden ay nabahiran ng kalungkutan matapos ngang marinig ang dahilan kung bakit bigla na lamang nawala kanina ang mga bata. Unti-unting namayani sa puso ni Eden ang pagiging emosyonal, kaya naman walang pagdadalawang isip na nilapitan at niyakap niya ang kaniyang mga anak sa mahigpit na paraan. Samantala, sa isang opisina ay magkasama nga ang magpinsan na sina Dante at ang CEO na si Steven, kung saan kunot ang noo lamang na pinanood ng nakaupo na si Dante, ang kaniyang pinsan na siyang kanina papalakad-lakad sa kaniyang harapan. Nang tumawag kasi si Steven kay Dante, ay kaagad silang nagkita sa opisina. Mr. Steven Fuentes, pwede ba tumigil ka na sa palakad-lakad mo? Kanina pa ako nahihilo sa iyo eh.
Ano ba talagang dahilan at bumalik ka? Hindi ba may meeting ka pa? At ang akala ko ba may sasabihin ka sa akin, sana sinabi mo na lang sa akin na gusto mo lang palang manood sa'yo habang nagpapalakad-lakad ka dyan. Hindi na nga nakayanan pa ni Dante at nagreklamo na nga siya sa ginagawa ng kanyang pinsan. Huminto naman si Steven sa kanyang ginagawa at humarap kay Dante habang ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang itim na slacks. Dante, nakita ko siya. I saw her. Biglang bulalas nga ni Steven sa tonong hindi makapaniwala. Lalo namang kumunot ang noo ni Dante, waring hindi maintindihan kung ano ang tinutukoy ng kanyang pinsan. Ha? Makita mo siya? At sino naman yung nakita mo? Tanong nga nito. None other than her. Si Eden. Nakita ko siya kanina. Nagkita kaming dalawa. At sigurado kong siya yung nakita ko. Sagot nga ni Steven na bakas pa rin sa kanyang boses. Nalabis pa nga rin siyang hindi makapaniwala na muling nagtagpo ang mga landas nila ng kanyang dating kasintahan. Si Eden? Yung ex mo? Paninigurado nga ni Dante. Mabilis na tumangutango naman si Steven bilang kanyang tugon. O tapos, ano naman ngayon kung nakita mo siya? You don't understand, Dante. Nakita ko siya dito mismo sa building na to. Kaya inassume ko na kaya siya nandito dahil sa akin at nagsisisi na nga siya sa ginawa niya sa akin noon. But guess what? Kaya raw siya nandito dahil hinahanap niya ang mga anak niya and obviously, hindi dahil sa akin. Can you believe it? May mga anak pala siya. At ito pa, hindi man lamang niya ako kinausap kahit sandali at bigla na nga lamang siyang umalis para hanapin kuno ang mga anak niya. Mukha nga siyang nagmamadali talaga eh. Pagraran pa nga ni Steven sa kanyang pinsan. Ano naman ngayon kung may anak na siya? Hindi naman yun nakakapagtaka dahil ilang taon na rin naman simula nung naghiwalay kayong dalawa. Isa pa, baka naman talagang totoong hinahanap niya ang mga anak niya dahil sabi mo nagmamadali. Pagbibigay katwiran naman ni Dante. Hindi mo naiintindihan ang point ko. My point is, paano niya nagawang maghanap kaagad ng iba? At magkaroon nga siya ng mga anak sa kabila ng mga nangyari sa amin noon. Ano yun? Ganun-ganun lang yun? Mabilis niya akong kinalimutan? Patuloy na pagrarant pa nga ni Steven habang mababatid mo sa kanyang boses at mukhang inis at hindi makapaniwala sa isiping tuluyan na nga siyang kinalimutan ng kanyang ex. Napailing na nga lamang ang kaibigan. Patay tayo riyan mukhang hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nakaka-move on sa ex mo ah. Alam mo, kilala kita. At kilala ka bilang supladong CEO. Pero pagdating dyan sa ex mo, bigla ka na lang nahihibang at nababaliw. Parang nagbabago yung ugali mo. Tignan mo sarili mo ngayon. Mukha kang ewan. Umiling-iling nga na komento naman ni Dante sa kanyang pinsan. Napabuntong hininga si Steven at naupo sa kanyang swivel chair. Siya nga pala, tungkol doon sa mga batang, hinire mo para maging personal assistant mo. Bago yun ah. Talagang hindi ako makapaniwala na tatanggapin mo ang mga batang yun sa posisyon. Talagang nag-risk ka ng ganun? Seryoso ka ba talaga? Paanong mga trabaho? Maya-maya pa ay pag-iba nga ni Dante sa usapan ng maalala niya ang mga batang nag-apply kanina kung saan hindi rin siya makapaniwala na tatanggapin ng dalawang bata. Mukha ba akong mahilig magbiro? Taas ang kilay nga at supladong tugon naman ni Steven sa kanyang pinsan. Hindi lang kasi ako makapaniwala, Steven. Mga bata yun. Sa tingin mo ba talaga? Kaya nilang gampanan ang posisyon na maging PA mo? Look, wala akong problema sa mga bata. Nag-aalala lang ako sa kanila na baka mahirapan sila. Lalo na at ikaw ang magiging boss nila. Katwiran pa nga ni Dante. Dante, siguro nga suplado ako sa paningin ninyong lahat. Pero hindi naman ibig sabihin nun na wala akong puso pagdating sa mga bata. Saka, hindi mo ba narinig yung mga sinabi nila kanina? They need money para mabayaran yung utang ng nanay nila. Isa pa, wala naman sigurong masama kung susubukan ko sila. Dahil mukha naman silang seryoso sa mga sinabi nila. Besides, for sure, for temporary lang naman yun. Paliwanag naman ni Steven. Sabagay. Pero
Nakakamanghalang isipin na may something in common din kayo ng mga batang yun. Biruin mo, mahilig din pala sila sa salmon. Yun ang paboritong pagkain mo, di ba? Siguro yun ang dahilan mo kaya mo sila hinire. Usal pa nga ni Dante sa tonong namamangha. By the way, about kay Eden, hindi pa rin ako mapakali eh. Kailangan nating malaman kung totoo ba talagang may mga anak siya. O baka ginawa niya lang yun, na dahilan para iwasan ako kanina. Pagbabalik naman ni Steven sa usapan nila kanina, patungkol sa kanyang ex. Nang marinig nga naman ni Dante, ay naisandal niya ang ulo sa sofa at humugot ng isang malalim na buntong hininga. Sa nakikita ko, mukhang patay na patay ka pa rin talaga kay Eden. Pero wag ka lang masyadong umasa dahil may possibility na totoong may mga anak na nga siya. O baka asawa. Tinatamad na wika naman ni Dante habang sakisame ng katuon ng tingin niya. Shut up. Tulungan mo na lang ako na mahanap siya at malaman ang totoo. Masungit na anas naman ni Steven at napasandal sa kanyang swivel chair. Kinabukasan ng magising si Eden ay nadatnan niya ang mga anak niya sa sala na nakasuot nga ng formal na kasuotan at kasalukuyang inaayusan ng kanyang kaibigan na si Ayla. Teka, anong meron? Bakit ganyan ang mga suot niyo? Unang bungad nga ni Eden sa kanyang mga anak at naupo sa sofa. Mama, nakalimutan niyo na po ba? Ngayon na po kami magsisimula bilang personal assistant po ng CEO. Patanong nga na tugon naman ang batang si Nathaniel. Sandali, talagang seryoso yun? Talagang gagawin niya yun? Mga anak, hindi kaya isang kalokohan lang to? Sino ba kasing CEO ang tatanggap ng mga bata, hindi ba? Baka naman niloloko lang kayo ng taong yun. O pinagtitripan, dahil nga sa mga bata lang kayo. Mama, seryoso po kami. At tiyak naman din po kami na hindi po kami binibiro at niloloko ni Mr. CEO eh. Dahil totoo pong hinire niya kami. Isa pa po, sayang naman po yung pagkakataon na to kung hindi po namin susunggapan o susubukan. Ito lang po ang tanging paraan para mabayaran po natin ang utang po natin, Mama eh. Kala mo'y matanda na saad ng batang si Nathaniel. Ay naku Eden, masyado ka namang kontra. Kung nag-aalala ka para sa mga anak mo, pwede mo naman silang samahan o ihatid para makasigurado ka. Bit-bit naman ni Ayla nang lapitan nga niya ang kaibigan. Sasama talaga ako. Hindi pwedeng hindi. Hintayin niyo ako rito. Magbibihis lang ako, okay? Tugon naman Eden at dali-dali nga itong kumilos para nga magbihis. At makalipas lamang ang ilang minuto ay handa na nga siya. Ngunit nakaawang naman ang mga labi ni Ayla nang makita niya ang itsura ng kanyang kaibigan. Habang ang dalawang bata naman, kaimtim lang na nakatitig sa kanilang ina. Ang suot kasi ni Eden ay pantalon at jacket na may hoods tapos may mask pa. San ka ba pupunta Eden? Para ka namang kriminal dyan o celebrity na parang may tinataguan. Bakit naman ganyan ang suot mo? Hello? Sasamahan mo ang mga anak mo sa isang kumpanya at paniguradong makikita mo rin ng CEO. Maging presentable ka naman, girl. Natatawang po na nga ni Ayla sa kanyang kaibigan. Hinila naman siya ni Eden papunta sa isang sulok upang malayo nga sila sa mga bata. Ayla, ano ka ba? Di ba sinabi ko sa'yo kahapon na nakita ko rin sa building na yon si Steven? Kaya ganito ang suot ko para hindi niya ako makalala. Paano na lang kung nandun din siya, di ba? Pagrarason pa nga ni Eden sa kaibigan. Umawang naman ang bibig ni Ayla at bahagyang namilog ang mga mata sa napagtanto. Oo nga pala, no? Nako, what if magkita kayo ulit tapos kasama mo yung mga bata? Siya nga pala, bakit pala nandun sa building na yon? Reaksyon nga ni Ayla. Hindi ko nga rin alam eh kung anong ginagawa niya ron. At hinihiling ko na sana hindi na magtagpo pa ang landas namin lalong-lalo na hindi niya pwedeng malaman na nagkaroon kami ng mga anak dahil paniguradong isisisi niya sa akin yung paghihiwalay namin noon. Isa pa gusto ko rin talagang makita yung CEO na yun para sabihin na hindi niya pwedeng tanggapin ang mga anak ko para maging personal assistant. Kasi kung doon din magtatrabaho si Steven, malamang pwedeng mangyari na makita niya ang mga anak niya. Wika pa nga ni Eden. Bumuntong hininga naman si Ayla at hindi na nga nagsalita pa.
Mama, umalis na po tayo. Kailangan po nating maagang magpunta po ni Daniel sa office para naman po matuwa sa amin si Mr. CEO at hindi niya po pagsisihan na hinire niya po kami. Sabat nga ng batang si Nathaniel na hindi na nga rin makapaghintay pa na umalis at magsimulang magtrabaho bilang personal assistant ng isang CEO. Kaagad na rin naman na silang umalis kasama nga ang kanilang ama. At habang naglalakad sa loob ng building, ay panayang paglinga ni Eden sa paligid kung saan bahagya pa nga siyang nakayuko na animoy may pinagtataguan. At nang makarating nga sila sa tapat ng opisina ay dahan-dahan nga silang pumasok doon sa loob ngunit walang tao na nadatnan doon. Wala po sila, Mama. Sa tingin ko mas mainam po kung maghihintay po muna tayo na dumating po si Mr. CEO. Ani nga ng batang si Nathaniel at niyaya ang kanyang ina at kapatid na maupo muna sa isang sofa habang hinihintay nga ang pagdating ng CEO. Habang nakaupo nga si Eden, hindi naman mapalagay ang mga mata niya na siyang gumagala nga sa bawat sulok ng opisina. Maya-maya pa ay bigla siyang tumayo. Mga anak ko, kailan ba kung maiwan ko na muna kayo dito? Naiihi kasi ako eh. Babalik din ako kaagad, okay? Paalam nga ni Eden sa kanyang mga anak. Sige po, Mama. Ayos lang po. Basta bumalik po kayo kaagad. Tugon naman ang batang si Daniel. Makalipas nga lang ang ilang sandali nang umalis ang ina ng mga bata na si Eden ay siya namang pagbukas muli ng pinto ng opisina at pumasok nga ang pinsan ni Steven na si Dante. Napangiti naman ito nang una nga nitong makita ang mga batang nakaupo at naghihintay. Nandito na pala kayo. Kanina pa ba kayo naghihintay? Nakangiting bungat nga ni Dante sa dalawang cute na bata. Tumayo naman ang mga bata at binati ang dumating na lalaki. Magandang umaga po. Sabay nga nabati ng kambal na magkapatid sa masiglang boses. Medyo kararating lang din po namin. Nasaan po pala si Mr. CEO? Nandito na po ba siya? Tanong naman ng batang si Nathaniel. Yes, nandito na siya. May naiwan lang siya sa kotse kaya bumalik siya pero huwag kayong mag-alala. Maya-maya lang nandito na rin yun. Mukhang excited kayong maging personal assistant ah. Opo. First time po kasi namin itong gagawin at hindi na po kami makapaghintay pa na matulungan na po namin ang mama namin. Nakangiting sagot naman ng batang si Nathaniel. Ang cute nyo namang dalawa. At nakakamangha rin na kahit narinig nyo na kung gaano kasungit ang magiging boss nyo, sinubukan nyo pa rin talagang mag-apply. At bago pa to sa lahat, ito yatang first time na nag-hire ang isang CEO ng mga bata para maging personal assistant. Sana lang, hindi niya kayo pahirapan. Kung sakali man napahirapan niya kayo, huwag kayong matakot na magsumbong sa akin. Dahil pagsasabihan ko siya, okay? Basta mag-enjoy lang kayo at sundin nyo lang lahat ng iuutos at sasabihin ni Mr. CEO. Pagkausap nga ni Dante sa mga bata. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat para bumilib po sa amin si Mr. CEO. Sambit naman ang batang si Daniel. Dapat lang mga bata kasi hindi ko talaga alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng CEO. Hindi pa rin kasi talaga ako makapaniwala na nag-hire ng mga batang CEO at kung tutuusin bawal to. Pero sa tingin ko iniisip niya na tinutulungan niya lang kayo bilang kapalit tutulungan niyo rin siya sa ibang mga bagay. Alam niyo sa totoo lang hindi madaling makapasa bilang personal assistant niya kasi marami pang proseso na dapat pagdaanan ng mga aplikante. Pero kayo? Madali lang kayong natanggap. Ni hindi man lamang kayo hiningian ng kahit anong dokumento at magsisimula na kayo kaagad ngayon. Yun ay siguro dahil sa mga bata lang kayo. Pero huwag kayong mag-alala kasi tiyak naman akong makatarungan din naman ang ibibigay niyang sweldo sa inyo. Hiling ko lang talaga na sana hindi niya kayo pahirapan katulad ng ginawa niya sa mga nauna niyang naging PA. Kaya walang nagtatagal eh. Salaysay pa nga ni Dante sa mahinahong tono ng boses sa mga bata. Mr. Dante, may gusto lang po sana akong itanong sa inyo tungkol po kay Mr. CEO kung okay lang po. Biglang paghingi naman ng permiso ni Nathaniel. Oo naman, ano ba ang gusto mong itanong? Mr. Dante, wala po bang asawa si Mr. CEO o mga anak? Mahusisang tanong nga ng batang si Nathaniel. Kumunot naman ang noon ni Dante kung saan bakas ang reaksyon ng mukha niya
ang slight na pagtataka sa biglang tinanong ngakit sa kanya ng bata. Ngunit sinagot pa rin naman niya ang tanong ng bata. Ang totoo niyan, walang asawa ngayon si Steven, wala rin siyang mga anak pero nagkaroon siya dati ng girlfriend na hanggang ngayon hindi niya pa rin makalimutan. Bakit mo pala naitanong yan? Lumingon naman si Nathaniel sa kapatid niyang si Daniel at inilapit nga ang bibig sa tenga nito kung saan tinakpan niya rin yon. Gamit ang munti niyang palad na animoy may bubulong nga ito. Sa tingin mo, si Mama ang tinutukoy niya na dating girlfriend ni Mr. CEO? Mahinang bulong nga ni Nathaniel sa kanyang kapatid, kung saan nagkibit balikat naman si Daniel bilang kanyang tugon. Habang lalo namang kumunot ang noo ni Dante na pinagmamasdan lang ang dalawang bata at wala siyang ideya sa kung anong nangyayari. Anong pinagbubulungan niyo? Hindi na nga natiis pa ni Dante ang kanyang pagka-curious, kaya nagtanong na nga siya. Wala po. Maraming salamat po sa pagsagot po sa tanong ko, ha? Tanging nasabi na nga lamang ni Nathaniel. Napangiti naman si Dante at tumango. Naku, ang cute niyo talagang dalawa. Gigil na reaksyon pa nga ni Dante at marahan na kinurot nga ang pisngi ng mga bata na tila ba natutuwa talaga siya sa mga to. Sa isang banda naman pagkatapos ngang mag-CR ni Eden ay kaagad din naman siyang lumabas ng comfort room. Habang naglalakad siya sa hallway pabalik sana sa opisina kung saan naroroon ang kanyang mga anak ay bigla nga siyang napahinto at napahawak nga sa tiyan niya nang bigla nga itong kumulo dahil sa gutom. Ay, sagugutom ako. Bakit ba kasi hindi muna ako nag-almusal kanina bago umalis ng bahay? Bibili muna ako ng pagkain para mapakain itong alaga ako sa tiyan. Makakapaghintay naman sigurong mga anak ko ng ilan pang minuto. Turan nga ni Eden sa sarili at napagpasyahan na nga lamang niyang bumili ng makakain. Subalit hindi pa man siya nakakarami ng hakbang sa hallway ay muli na naman siyang napahinto sa paglalakad. Nang matigilan siya sa taong kanyang nakasalubong, nanlalaki ang mga mata at nakawang din ang bibig na tila ba nakakita ng isang multo. Yan nga ang kasalukuyang reaksyon ni Eden habang nakatingin sa taong nasa kanyang harapan, kung saan may kapareho rin na reaksyon sa kanya na tila ba nagulantang nga din ito. At makalipas nga ilang segundo ay kusang gumalaw ang mga paa ni Eden at tumakbo palayo kay Steven. Eden, dali! Sigaw naman ni Steven at kaagad nga din siyang tumakbo para nga sundan si Eden. Hindi tumigil sa pagtakbo si Eden sa buong building hanggang sa makalayo na nga siya sa lalaki. Ay, bakit ba naman kasi naiwan ko yung mask ko sa CR eh? Reklamo nga ni Eden nang magtago siya sa isang hallway na kanyang nilikuan. Bahagya naman niyang sinilip ang hallway para makita kung patuloy pa rin siyang hinahabol ng kanyang ex. At nang hindi nga niya makita ang lalaki, nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman at wala na siya. Kailangan ko nang balikan ng mga anak ko para makaalis na kami rito. Maingat ngang naglakad sa hallway si Eden, patungo sa opisina, kung saan niya iniwan ang mga anak niya. Mga anak, pasensya na kung medyo natagalan sa pagbalik si Mama ha. Kaagad namang bungad ni Eden. Sa mga bata kaya napatingin sa kanya ang kanyang mga anak. Nang lapitan ni Eden ang mga anak niya, napansin din niya ang lalaking kausap ng mga to. Ikaw na ba yung CEO na nag-hire sa mga anak ko? Mabuti naman at nandito ka. Gusto sana kitang makausap. Hindi na ituloy ni Eden ang sasabihin sana niya nang makita niya ang mukha ng lalaking kausap ng kanyang mga anak. Ganon din naman ang naging reaksyon ni Dante, kung saan bumalatay ang gulantang na reaksyon sa kanyang mukha nang tumayo siya at nakita niya ang mukha ni Eden. Eden, mga anak mo sila? Hindi makapaniwalang reaksyon nga ni Dante. Sakto naman ang pagbukas ng pinto at pumasok nga na hinihingal nga si Steven. I can't believe. Bakit mo ba ako tinatakbuhan? Kaagad ngang sabi ni Steven sa kanyang ex nang lapitan niya ito.
Ngunit nabaling ang kanyang paningin sa dalawang bata pati na nga rin sa kanyang pinsan. Wait, ano nangyari dito? Takang tanong nga ni Steven sa kanila. Mr. CEO, mabuti naman po at nandito na po kayo. Mama, siya po si Mr. CEO. Siya po ang nag-hire po sa amin para po maging personal assistant niya. Masayang bulalas naman ang batang si Nathaniel kay Steven. Ano? Tama bang narinig ko? Tinawag kanyang mama? Kung ganun mga anak mo nga sila. Gulantang na reaksyon ni Steven. Tama po kayo, Mr. CEO. Siya po ang mama namin. Magkakilala na po pala kayo? Ang batang si Daniel naman ang sumabat habang nakangiti. Bumuntong hininga si Eden at ibinaling sa ibang direksyon ang kaniyang tingin. Hindi naman kasi ito ang inaasahan niya na mangyayari. Sadyang may mga bagay lang talaga sa mundo na hindi mo maiiwasan at hindi mo makokontrol. Nakakagulat din para sa kanila ang mga nangyayari ngayon at ang mga kanilang nalaman. Napakaliit nga naman ng mundo para sa kanilang dalawa. Sino ba kasing mag-aakala na ang mga batang hinire ni Steven ay ang mga anak pala ng kaniyang ex? Hindi rin inaasahan ni Eden na ang Mr. CEO na tinutukoy ng kaniyang mga anak ay ang dati niya palang nobyo na iniiwasan niya sanang makitang muli. Ang mga bata, lumabas muna tayo. Gusto niyo bang kumain ng ice cream? May ice cream sa pantry. Gusto niyo bang matikman? Maya-maya ay yaya nga ni Dante sa mga bata. Masiglang tumango-tango naman ang dalawang bata, kaya naman inilabas nga at isinama ni Dante ang mga ito patungo sa pantry. Dahilan para maiwan sa opisina sina Eden at Steven. Tinitigan naman ni Eden sa mga mata ang dati niyang nobyo. Hindi iyon pangkaraniwang tingin dahil masama ang tingin na siyang ipinupukol ni Eden kay Steven. Bakit naman ganyan ka makatingin sa akin? Takang tanong naman ni Steven. Bakit ba hindi ko na-realize na ikaw ang tinutukoy ng mga anak ko? Nasupladong CEO. Kung alam ko lang sana, hindi ko na sana sila hinayaan na magpunta pa rito. Uy ka nga ni Eden sa naiinis na tono ng boses. At totoo pala talagang may mga anak ka na. Reaksyon pa nga ni Steven. Naningkit naman ang mga mata ni Eden na siyang nakatuon pa rin kay Steven. Pwede ba Steven? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Na parang hindi mo alam. Alam kong alam mong mga anak ko sila. Kaya nga tinanggap mo sila para maging personal assistant mo, hindi ba? Sarcastic kong sabi naman ni Eden. What? Eden, hindi ko alam na mga anak mo sila. Ngayon ko nga lang nalaman eh. Hindi pa nga ako naniwala nung nakikita tayo. Tapos sinabi mo na, hinahanap mo ang mga anak mo. Ang akala ko noon gumagawa ka lang ng rason para maiwasan mo ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Isa pa, hindi pa naman siguro hibang ang utak mo para i-hire ang mga anak ko, di ba? Mga bata pa sila at 7 years old pa lamang sila. Anong alam nila sa mga ganitong bagay at sa pagtatrabaho? Tiyak akong sinamantala mo yun dahil alam mong mga anak ko sila. Bumuntong hininga si Steven. How many times do I have to tell you? Hindi ko nga alam. Maski nga yung guard, sinubukan silang ilabas pero ang mga bata talaga ang nagpumilit. Dahil nga mga bata sila. Ang akala ko gusto lang nilang manloko pagtripan ako pero nakiusap talaga sila. At alam mo kung para kanino? Para sa'yo. Para mabayaran daw nila ang mga utang ng mama nila. Which is ikaw pala. Maniwala ka man sa hindi ko talaga alam na mga anak mo sila. Naawa lang talaga ako sa kanila kaya binigay ko sa kanilang opportunity. Paliwanag ni Steven. Basta. Totoo man o hindi ang sinasabi mo. Bilang ina, hindi ako papayag na magtrabaho sila sa'yo at gawin mo silang alila. Minors pa sila. Actually, yan din naman talaga ang ipinunta ko rito Kahit na hindi pa ikaw ang CEO, hindi ko pa rin papayagan ng mga anak ko na magtrabaho. Gihit pa nga ni Eden. Eden, nagmakaawa sila sa akin. Maging considerate ka naman. Kahit para sa mga anak mo. Sa tingin mo ba, matutuwa sila kapag pinigilan mo sila sa gusto nila? Lalong-lalo na kung ginagawa naman nila ito para sa'yo. Suplado man ako pero may puso naman ako pagdating sa mga bata. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Sa mga sinabing yun, ni Steven ay hindi nakaimik si Eden. Kung kaya't
Nabalot sila ng katahimikan. Naging awkward din para sa kanila ang mga sandaling yun dahil sa paglipas ng ilang taon ay ngayon lang muli nila nakita ang isa't isa. Pareho rin silang pinapakiramdaman. Ang bawat isa na tila ba may mga gusto nga silang sabihin. Ngunit hindi naman nila magawang ibuka ang bibig nila. Pupuntahan ko lang mga bata. Utal na paalam nga ni Eden at nagsimulang ihakbang ang mga paa upang patakasan ang awkward nga na atmosphere ng kwarto. One more thing. Biglang sambit ni Steven na siyang nagpahinto kay Eden. Nakipaghiwalay ka ba sa akin noon dahil sa matinding pagsaselos o dahil sa may iba ka na nun? Automatic nga na kumunotang noon ni Eden sa tanong sa kanya ng dati niyang nobyo. Anong klaseng tanong yan, Steven? Anong sinasabi mong may iba na ako noon? Hindi makapaniwalang reaksyon nga ni Eden nang muli niyang harapin ang kanyang ex. 7 years old na ang anak mo. That means ipinagbuntis mo sila noong tayo pa. O ilang weeks lang nung naghiwalay tayo. Pero pwede rin na nakahanap ka kaagad ng ibang ipapalit mo sa akin pero imposible naman yata yun. Kasi kaya nga nakipaghiwalay sa akin dahil sa matinding pagsiselos mo. Ibig sabihin lang nun, patay na patay ka sa akin nun. Sadyang hindi ka lang nagkaroon ng peace of mind. Kaya yung possibility na lang ay pwedeng niloloko mo na ako habang tayo pa noon unless. Napakunot na si Eden. Unless what? Humakbang naman si Steven, kaya mas lalo nga silang nagkalapit ni Eden. Napalunok naman si Eden dahil nga sa sobrang lapit ng mga mukha nila sa isa't isa. Unless mga anak ko sila. Wika nga ni Steven. Iniwas naman ni Eden ang mga mata niya. Sa kadahilanang hindi niya matagalan ang paraan ng titig sa kanya ni Steven na tila ba hinihigop siya ng mga mata nito. Ayaw rin niyang bumigay na nga lamang basta, lalo na't siya naman itong nakipaghiwalay noon, kahit na mahal pa naman niya ang lalaki. Bakit hindi ka makaimik? Tell me Eden, mga anak ko ba sina Nathaniel at Daniel? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Hindi mo sila mga anak. Pagtanggi naman ni Eden na siyang hindi pa rin magawang makatingin sa dating nobyo. Talaga ba? Pero bakit nautal ka? At isa pa, ganun ba kahirap na tumingin sa mga anak ko? Bakit? Dahil ba sa may nararamdaman ka pa sa akin? Nakaisingturan pa nga ni Steven sa kanyang ex kung saan mas lalo nga niyang inilapit ang sarili kay Eden, kung saan marahan naman ang paghakbang paatras ni Eden para nga hindi sila maglapit na dalawa. Subalit, sa tuwing gagawin naman yun ni Eden ay mas lalo lang lumalapit si Steven sa kanya. Hanggang sa naramdaman na nga ni Eden ang pader sa likod niya at ganoon na nga lamang ang pagbilis ng kabog ng puso niya dahil wala na siyang maaatrasan pa. Ilang beses ngang napalunok si Eden dahil ngayon ay sobrang lapit na naman ng mga mukha nila sa isa't isa na animoy sinasadyang gawin iyon ni Steven para tuksuhin siya at hindi nga malaman ni Eden kung ano ang gagawin niya ng mga sandaling iyon dahil hindi niya alam kung paano pa niyang kokontrolin ang sarili niya. Lalo namang napangisi si Steven dahil wala nang maatrasan pa si Eden. Bigla na lang din niyang inilagay ang palad niya sa pader malapit sa ulo ni Eden at taimtim itong tinitigan nang salubungin nga ni Eden ang mga mata ni Steven. Bakit hindi mo na lang aminin hanggang ngayon? Ay may nararamdaman ka pa rin sa akin. Mapangakit pa nga nausal nga ni Steven. Hindi pa rin magawang maibuka ni Eden ang bibig niya sa kadahilanang nakatuon na ang paningin niya sa mga labi ni Steven. At nang mapansin niyon ni Steven ay napalunok siya. Hindi niya rin makontrol ang damdamin niya ngayon na sa tagal ng panahon na hindi sila nagkita, ngayon ay kaharap na nilang muli ang isa't isa. Nang unti-unti na ngang inilalapit ni Steven ang mga labi niya sa mga labi ni Eden, ay pareho nilang ipinikit ang kanilang mga mata. Slight na nagdampi ang mga labi nilang dalawa at sakto naman ang biglang pagbukas ng pinto na siyang labis nilang ikinagulat. Dahilan kaya na itulak ni Eden, palayo ang dibdib ni Steven.
kaya nawalan ng balanse si Steven at natumba nga ito sa sahig. Kinuha naman ni Steven ang pagkakataon na yon para mag-push up habang si Eden naman ay nagsistretching. Mr. CEO, Mama, ano pang ginagawa niyo? Inosenteng tanong nga ng bata na si Nathaniel na siyang nahihiwagaan nga sa ginagawa ng dalawa. Bigla kasing sumakit ang katawan ko anak kaya nag-stretching ako. Pagdadahilan na nga lamang ni Eden sa kanyang mga anak. Madalas ko talagang gawin ito, ang pagpupush up. Pagrarason naman ni Steven, nang tumayo nga rin ito at tinigil nga ang pagpupush up. Pumeke naman ng ubo si Dante. Mukhang nakakaistorbo yata kami sa muntinyong exercise session na. Makahulugan nga nitong sambit at palihim na napangisi. Tinaasan naman siya ng kilay ni Steven at bahagya namang namula ang mukha ni Eden. Siya nga pala, ngayon na ang simula ninyo Nathaniel at Daniel sa pagiging personal assistant ko. Inaasahan ko na magiging maayos ang trabaho niyo sa akin. May pag-istriktong tura naman ni Steven sa dalawang bata. Huwag po kayong mag-alala, Mr. CEO. Susundin po namin lahat ng ipag-uutos niyo po tapos gagalingan po namin. Masiglang tugon naman ng bata na si Nathaniel na tila pa excited ito sa magiging trabaho nila. At wala naman na sigurong problema sa'yo na magiging personal assistant ko ang mga anak mo, Miss Eden, di ba? Baling naman ni Steven sa dati nga niyang nobya. Bahagyang nagulantang na nga lamang si Eden nang marinig niyang sinambit nga ni Steven ang pangalan niya. May meeting pala ako ngayon at isasama ko na ang mga personal assistant ko. Nasa sayo kung gusto mong hintayin dito ang mga anak mo at si Dante na munang bahala sayo. Biglang wika naman ni Steven bago pa man maibuka ni Eden ang kanyang bibig para makapagprotesta. At hindi na nga rin nagawa pa ni Eden na makapagsalita dahil lumabas pa ng opisina si Steven kasama ang mga bata para nga magpunta sa meeting. Habang nasa biyahe, ay nakaharap na nga lamang ang mukha ni Steven sa bintana ng kotse kung saan bigla-bigla nga siyang napapangiti habang inaalala yung nangyari sa kanila ni Eden sa kanyang opisina. Ang hindi alam ni Steven ay pinagmamasdan lang pala siya ng kambal na magkapatid pati na nga rin ang driver niya na madalas nga siyang sulyapan sa rear view mirror. Mr. CEO, ayos lang po ba kayo? May sakit po ba kayo? Tanong nga ng batang si Daniel sa kanilang boss. Natigilan naman si Steven at medyo nagulat na napatingin nga sa tatlo. Tumikim siya at tumayos ng upo. Ayos lang ako at mas lalong wala akong sakit. Seryosong sagot ni Steven sa bata habang diretso lang ang kanyang tingin. Ganun po ba? Bakit po pangiti-ngiti po kayo? Siguro may naalala po kayo kaya po kayo napapangiti no? Panunukso pa nga ng batang si Daniel, dahilan kaya bahagyang natawa ang driver na siyang sinamaan kaagad ni Steven ang tingin nang mapansin niya ito. Hindi na ngumimik pa si Steven hanggang sa nakarating na nga sila sa isang restaurant kung saan sila magkikita ng kanyang kamiting. Wow, ang ganda naman dito! Tiyak akong masasarap po ang pagkain dito! Manghang bulalas pa nga ng batang si Daniel noong sandaling pumasok na nga sila sa restaurant. Daniel, ano ka ba? Tumahimik ka nga dyan. Kailangan maging maayos ang asal natin at dapat behave tayo dahil personal assistant tayo ni Mr. CEO. Manghang bulalas naman ng kanyang kapatid. Sinaway nga niya ito. Sorry na kuya, nadala lang talaga ako. First time kasi nating makapasok sa ganitong klase ng restaurant eh. Wika naman ng batang si Daniel. Napahinto naman sa paglalakad si Steven nang marinig niya ang sinabi ng mga bata. Mr. CEO, may problema po ba? Konsulta pa nga ni Nathaniel kay Steven nang mapansin nga niya ang bigla nitong pagtigil sa paglalakad. Umiling naman si Steven at sumagot nga. Wala naman, sumunod lang kayo sa akin. Nagpatuloy muli sila sa paglalakad at naupo nga sa isang mesa sa loob ng isang private room na inireserve ni Steven para sa kanila ng kamiting niya. Pang-2 tao lang ang table na nireserve ni Steven, kaya naupo siya roon at ang kaniyang mga personal assistant naman na sina Daniel at Nathaniel ay nakaupo naman sa isang sofa na nasa gilid ng kwarto.
Panay ang tingin ni Steven sa suot niyang relo habang hinihintay nga ang kamiting niya. Hanggang maya-maya pa ay may isang sexy at magandang babae ang biglang pumasok ng kwarto. Sorry Mr. Fuentes, naipit sa traffic kaya medyo na-late ako. Kanina ka pa ba nandito? Sorry kung pinaghintay kita. Sabi nga ng babae nang maupo ito sa tapat ni Steven. I didn't expect na ikaw ang sisipot. Where's your dad? Tanong naman ni Steven. Well, may biglaang lakad siya eh. Kaya naman ako na ang inutusan niya na umattend para makipag-meeting sa'yo. It's nice meeting you again, Mr. Fuentes. And I can't wait na sa susunod nating pagkikita ay kasal na natin ang pag-uusapan. Nakaiting wika naman ng babae. Bumuntong hininga naman si Steven sa kanyang narinig. Hindi kaya ikaw ang namilit sa daddy mo na ikaw ang sisipot imbes na siya? Biglang prangkang tanong naman ni Steven na siyang hindi inaasahan ng babae. Bakit Mr. Fuentes? May problema ba kung akong ganun nga? Tinungga naman ni Steven ang wine na hawak niya bago nga siya nagsalita. Well, I'm sorry. I don't think na magiging successful ang pag-uusap natin ngayon. Mas preferred ko kasi makapag-usap sa daddy mo. Isa pa, ayaw na ayaw akong hinahaluan ng personal ang usapang business. And to be honest, ayoko ng intention mo sa akin. Masungit na sabi pa nga ni Steven sa babaeng kaharap niya. Mapakala na nga lamang na natawa ang babae sa mga narinig. Well, mukhang tama nga talaga yung naririnig ko patungkol sa'yo na isa kang suplado. But you know what? Ganyan ang mga tipo kong lalaki eh. Pangasar pa nga nito. Hindi naman umimik si Steven na tila ba iniiwasan ng sarili na makapagsalita ng kung ano-ano. By the way, sino pala yung dalawang batang kasama mo? Maya-maya pa ay usisa nga ng babae nang mapansin ito ang dalawang batang nakaupo sa sofa habang pinanood lang sila. Mga personal assistant ko sila. Sagot naman ni Steven sa walang emosyong boses. Well, hindi ko ina-expect yan ah. Mga bata talaga ang ginawa mong personal assistant? Hindi makapaniwalang reaksyon naman ng babae. Hindi lang sila basta mga bata lang dahil mga anak ko sila. Seryosang sambit ni Steven na siyang ikinagulat ng babae. Anyway, sabihin mo sa daddy mo na i-reschedule na lang namin ang meeting thanks sa time mo. Huling sabi ni Steven. Tumayo ang dalawang bata at lumapit muna sa babae na siyang hindi pa rin makaimik, dulot ng pagkabigla. Magandang araw po. Mga personal assistant po kami ni Mr. CEO. Sasabihin ko lang po sana na sobrang sungit po niya kaya wag niyo na pong tangkain pa na magkagusto po sa kanya. Kasi baka hindi niyo po siya matagalan. Idagdag ko lang po na may babae na pong nagpapatipog ng puso niya. At baka masaktan lang po kayo. Mauna na po kami Maraming salamat po. Magkasunod na saad pa nga nila Nathaniel at Daniel. Nang bumalik nga sila sa opisina, ay wala na nga roon si Eden matapos nitong magsabi kay Dante na uuwi na nga siya. At ihahatid na lang pa uwi ni Dante nang ligtas ang mga bata matapos ang trabaho ng mga to. Umupo si Steven sa swivel chair niya at kinuha sa drawer ang kanyang office table. Ang isang puting envelope bago nga niya nilapitan ng mga bata. Heto, isipin niyo na lang na ito ang unang sweldo niyo. Yayain niyo ang mama niyo na kumain sa isang mamahaling restaurant. Pwede na rin kayong umuwi ngayon dahil wala naman na akong meeting. Ako na rin ang maghahatid sa inyo pa uwi. Wika nga ni Steven. Nangiabot nga niya sa mga batang puting envelope na naglalaman ng pera. Nagkatinginan nga muna ang kambal na magkapatid bago tinanggap ni Nathaniel ang puting envelope. Maraming salamat po Mr. CEO. Tiyak po akong matutuwa po si mama nito. Wag po kayong mag-alala. Pagbubutihin po namin ang trabaho po namin sa inyo. Nakangiting usal naman ng batang si Nathaniel. Nang umuwi nga, sina Nathaniel at Daniel sa kanilang bahay at masaya at excited nilang niyaya ang kanilang ina para nga magpunta sa isang mamahaling restaurant. Katulad nga ng sinabi sa kanila ng CEO na si Steven. Kaya naman kumain nga silang mag-iina kasama si Ayla sa isang mamahaling restaurant at namasyal sa mall gamit ang perang ibinigay ni Steven sa mga bata bilang bayad.
Lingid naman sa kanilang kaalaman na sinundan pala sila ni Steven para matyagan. At hindi nga nawawala ang ngiti ni Steven sa kaniyang mga labi habang nakikita niya sa hindi kalayuan na masaya at nag-e-enjoy ang mag-iina. Ngunit biglang tumawag si Dante kay Steven patungkol nga sa importanteng bagay, kaya naman umalis na rin si Steven. Habang naglalaro naman ng mga bata sa arcade, ay sandaling nagtungo si Eden sa isang dress shop at doon ay tinitigan niya ang isang wedding gown na nakadisplay na siyang nakakuha sa atensyon niya. Ang ganda, hindi ba? Sure akong bagay yan sa'yo kapag sinuot mo yan. Biglang sulpot naman ang kaibigan ni Eden na si Ayla. Bumuntong hininga naman si Eden. Alam mo Ayla, noon ko pa talaga pangarap na magsuot ng wedding dress eh. Noong ikinasal kasi ang mga magulang ko, nakita ko kung gaano kaganda si mama. Habang suot niya yung wedding gown niya, nasabi ko sa sarili ko na gusto ko ring magsuot ng ganun balang araw. Hindi ko alam pero nakuha ng wedding dress na to ang atensyon ko. Pakiramdam ko bagay na sa akin kapag sinuot ko. Nakangiting sambit naman ni Eden habang hindi pa rin niya inaalis ang paningin niya sa puting gown na iyon. Sa paglipas ng mga araw, tila ba nag-e-enjoy nga ang magkapatid na sina Nathaniel at Daniel bilang personal assistant ng sarili nilang ama. Unti-unti na ring nagkakamabutihan sina Eden at Steven kung saan hindi na nga pilit na itinago ni Eden ang tunay niyang nararamdaman para sa dati niyang nobyo. Sadyang nahihiya lamang siya sapagkat siya ang nakipaghiwalay noon dahil lang sa matindi niyang pagseselos sa mga babaeng madalas na lumingkis kay Steven kahit gaano pa nga ito kasuplado. Isang araw, nang magtungo nga si Eden sa opisina para nga dalawin ang kaniyang mga anak, ay si Steven lamang ang nadatnan niya na siyang abala sa laptop nito. Nasa pantry yung mga bata. Kumukuha sila ng kape. Usal nga ni Steven nang kaagad nga niyang mapansin si Eden at itinigil nga niya ang kasalukuyan nga niyang ginagawa sa kanyang laptop. Ganun ba? Sige, pupuntahan ko sila. Paalam naman ni Eden. Sandali, pigil nga ni Steven kaya nga napahinto si Eden. Tumayo naman si Steven at nilapitan si Eden na siyang kaagad nga niyang hinawakan at marahan na isinantal sa pinto. Sa kanya ito siniil ng halik. Walang pag-aalinlangan na tumugon naman sa halik na yun si Eden. I miss you. Sabi nga ni Steven nang maghiwalay nga ang mga labi nila. Na-miss din kita. Tugon naman ni Eden at siya naman ang humalik sa lalaki. Nagtuloy-tuloy na ganun ang naging relasyon nilang dalawa sa bawat araw na lumilipas. Wala pang malinaw na label o kung paano ba matatawag ang relasyon nila, ngunit ang alam nila ay pareho pa rin nilang mahal ang isa't isa at para sa kanila iyon ay ang mahalaga sa ngayon at masaya sila ron. Habang abala si Steven sa mga dokumentong nasa kaniyang harapan ay napasulyap siya sa dalawang batang nakaupo sa sofa habang abala naman sa panunood ng pambatang palabas sa isang tablet na siyang ibinigay nga ni Steven para may pagkaabalahan ng mga ito. Siya nga pala, naalala ko malapit na ang birthday ng mama mo. May naisip na ba kayong ireregalo ninyo sa kanya? Tanong nga ni Steven na siyang nakakuha nga ng atensyon ng mga bata. Ang gusto po sana naming regalo para kay mama ay yung mabayaran na po sana namin lahat po ng utang namin. Bukod pa po dyan, may isang bagay pa po kaming gusto po naming iregalo sa kanya. Sagot naman ng batang si Nathaniel. Ano naman yun? Usisa naman ni Steven. Damit po. Noong namasyal po kasi kami sa mall, may damit po siyang tinitignan. At tingin po namin gustong gusto po ni mama yun. Si Daniel naman ang sumagot. Ganun ba? Walang problema, puntahan natin yung mall at bilhan natin yung damit na gusto ng mama niyo na sinasabi niyo. Biglang pag-aya nga ni Steven sa mga bata. Napangisi naman ng mga bata at nag-apir. Umalis nga sila at nagtungo sa mall. Itinuro din ng mga bata ang damit na tinutukoy nila na gusto nilang iregalo sa kanilang ina. At ganun na nga lamang ang pagkagulat ni Steven nang makita niya kung anong klaseng damit iyon. Sigurado ba kayo ngayon ang gusto ni mama niyo?
Utal nga ang tanong ni Steven sa mga bata habang tinitignan ang puting gown na pangkasal. Opo, tinititigan po niya ni Mama at batid po namin na gustong-gusto po niya yung suotin yan. Tugon naman ni Nathaniel. Napalunok naman si Steven sa sinabi ng anak. Maya-maya pa ay may isang sales lady ang lumapit sa kanila. Hello po sir, para po ba sa bride nyo? Magilaw na tanong nga ng sales lady kay Steven. Hindi naman malaman ni Steven kung anong isasagot. Hindi niya rin kasi maintindihan sa kanyang sarili kung bakit nga siya kinakabahan. Tama po kayo. Para po yan sa mama namin, regalo po namin yan kay Mama dahil malapit na po ang birthday niya. Masiglang tugon naman ng batang si Daniel sa sales lady dahilan para mamilog ang mata ni Steven. Wow, ang sweet nyo naman po sir sa magiging asawa nyo. Magpo-propose po kayo sa mismong araw din ng birthday niya. Tiyak po ako matutuwa siya at kikiligin sa plano nyo. Kinikilig nga na komento naman ng sales lady. Kukunin na namin yan. Tanging sabi na nga lamang ni Steven, patukoy sa puting gown na siyang nakadisplay. Sir, alam niyo po ba kung anong sukat po niya? Para naman po maging maayos ang kasal niyo at maging komportable po siya sa gown na susuotin niya. Turan pa nga ng sales lady. Kung kailangan ng sukat niya, edi malalaman niya kung ireregalo namin sa kanya at hindi na siya masusurprise. Tugon naman ni Steven. Huwag po kayong mag-alala sir, madali lang naman po yan. Pwede po kaming magdala ng tao sa inyo na siyang magsusukat po sa girlfriend niyo. Pwede niyo pong sabihin na pinapasukatan niyo po siya para sa isang dress na susuotin po niya sa birthday celebration niya. That way po, hindi po siya manghihinala kung anong klase po ng damit ang reregalo ninyo sa kanya. Suggestion pa ng sales lady na siyang sinang-ayunan nga ni Steven. At ginawa nga nila ang plano nilang iyon. Pinasukatan ng mga bata ang kanilang ina at hindi naman nagtaka o naghinala si Eden bagkus ay na-appreciate pa nga nito ang kaswitan ng kaniyang mga anak. At sumapit na nga ang araw ng kaarawan ni Eden na siyang ginanap sa isang hotel. Si Steven ang nagplano ng celebration na noong una ay tinanggihan pa ni Eden dahil ang gusto lamang niya ay isang simpleng handaan. Ngunit pinilit nga siya ng kaniyang mga anak dahil minsan lang naman daw iyon mangyayari. Kaya sa huli ay hindi na nagawang kumontra o tumanggi pa ni Eden na ganapin sa isang hotel ang kaniyang birthday. Wow, ang bongga talaga ng birthday mo Eden, nakakainggit. Napakaswerte mo talaga kay Steven. Tuwang-tuwang reaksyon nga ni Ayla habang ginagala nga ang tingin sa paligid ng venue kung saan may iilan nga ang mga bisita at pagkain sa mga magagarang mesa. Huwag kang maingay, Ayla. Mamaya may makarinig pa sa'yo kung ano pang isipin. Mamaya isipin pa ng ibang tao na ginagamit ko lang si Steven dahil sa yaman niya. Isa pa, hindi pa naman official na kami na ni Steven dahil nagkakaunawaan lang naman kami. Saad nga ni Eden sa kanyang kaibigan. Ano ka ba? Nagkaroon na kayo ng relasyon dati, di ba? Anong kaso kung official na kayo? O hindi, ang importante nagmamahalan kayong dalawa at may mga anak kayo. Siya nga pala speaking of mga anak. Kailan mo pala balak na sabihin sa mga bata na si Steven ang ama nila? Kay Steven mukhang hindi na kailangan dahil mukhang alam naman na niya yun Nanak niya sina Nathaniel at Daniel. Ani nga ni Ayla. Balak ko ngayong araw sasabihin kay Steven at sa mga anak ko ang katotohanan. Kaya nga ako kinakabahan Turan naman ni Eden. Nang sandaling magsimula nga ang party, ay masasaya ang lahat. Lalo na si Steven, na masaya lang na pinagmamasdan ang kaniyang mag-iina na nag-e-enjoy sa party. At maya-maya pa, ay oras na nga para ibigay ni Steven ang inihanda niya, pati na rin ng mga bata, na regalo para nga kay Eden. May inihanda kami ng mga bata na espesyal na regalo para sa'yo. Saad nga ni Steven ang lapitan nga niya si Eden at nasa kanila na nga ang atensyon ng lahat. Hindi na sana kayo nagabala pa. For sure malaki ang ginastos mo para dito sa birthday celebration. Nalaman ko rin na binayaran mo rin yung utang ko. Hindi ko na alam kung paano kita pasasalamatan at babayaran. Tapos may regalo pa pala. Magkalong saya
At hindi makapaniwala nga ang nararamdaman ni Eden habang kaharap niya ang lalaking mahal niya. Deserve mo naman lahat ng to. Naging mabuti kang ina para kina Nathaniel at Daniel. At tiyak akong magugustuhan mong regalo namin sa'yo. Pagkasabi nun ni Steven, ay pinitik niya sa ere ang dalawang daliri niya. At may mga staff nga ang biglang pumasok dala-dala ang isang malaking puting box. Ano naman yan? May hiwaga na usisa nga ni Eden. Nang makita nga niya ang box na siyang hawak ng dalawang lalaking staff. Bakit hindi mo buksan para makita mo kung anong laman? Nakangiting turan nga ni Steven kay Eden. Napalunok naman si Eden at unti-unti nga niyang binuksan ang box. Habang ang lahat ng tao ay nag-aabang sa kung ano nga ang laman ng box na iyon. At nang tuluyan ngang mabuksan ni Eden ang puting box at nang makita niya kung ano ang laman yon, ang lahat ay napasinghap sa kanilang nakita. Wedding gown? Usal nga ni Eden na tumarap kay Steven. Nabanggit sa akin ng mga bata na tinitignan mo raw yan. At batid nilang gustong-gusto mo raw yan. Kaya naman yun naisip kong regalo sa'yo. And I can't wait to see you. Nasuot ang wedding dress na yan. Matapos ngang sabihin niyo ni Steven, ay bigla rin siyang may dinukot na kung ano sa bulsa niya at umani nga ng iba't ibang reaksyon nang ipakita niya ang isang nagniningning na singsing at lumuhod nga sa harap ni Eden. Eden, naghiwalay na tayo noon. At ang tanga ko kasi hinayaan kong mawala ka sa buhay ko. At nagpapasalamat ako sa may kapal kasi muling nagtagpo ang landas nating dalawa. But this time, hindi ko nahahayaan pang mawala ka pa sa buhay ko. Gustong-gusto ko na ring makita na suot mo ang wedding dress na gusto mo sa araw ng kasal natin. Eden, please answer me with all honesty. Will you marry me? Napuno nga ng kilig at tilian ng venue nang mag-propose nga si Steven sa harap nilang lahat. Hindi naman malaman ni Eden kung ano ang magiging reaksyon niya dahil hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari iyon sa mga oras nga na yon. Sinulyapan ni Eden ang kaniyang mga anak. Medyo naluluha na rin ang mga mata niya bago nga siya tumango-tango. Yes, Steven, I will marry you. Lalo ngang namutawi ang matinding tilian at palakpakan ng mga taong naroroon sa venue. Kabilang na rin ang palakpakan ng mga batang sina Nathaniel at Daniel na higit na masaya sa kahit na sino man dahil nagawa nga nilang pagbukluring muli ang kanilang mga magulang. Hindi na nga napigilan ni Eden ang pagpatak ng kaniyang luha, lalo na nang yakapin siya at hinalikan ni Steven. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagpopropose ni Steven at isa lang ang alam niya, iyon ay sobrang saya ng puso niya. Ngunit, bigla siyang may naalala, kaya naman humiwalay siya sa yakap at tinitigan sa mga mata ni Steven. Steven, may gusto sana akong aminin sa'yo tungkol sa mga bata. Panimulang usal nga ni Eden dahil handa na rin siyang aminin ang katotohanan na anak nila, ang kambal. Napangiti naman si Steven at tila ba mukhang alam na rin niya kung ano ba ang sasabihin sa kaniya ni Eden. I already know, Eden. Hindi mo man inamin sa akin directly noon pero ramdam ko. Ramdam ko na anak ko rin sina Nathaniel at Daniel. Hinihintay ko lang naman talagang aminin mo sa akin kung kailan ka ready. Ang mas dapat nating isipin ngayon ay kung paano natin sasabihin sa mga batang katotohanan na ako ang tatay nila. Nang biglang, Hindi na po kailangan kasi matagal na rin po naming alam na ikaw po ang papa namin, Mr. CEO. biglang sabat naman ang batang si Nathaniel nang lapitan nga nilang magkapatid ang kanilang mga magulang. Ano? Ano ibig mong sabihin, anak? Na matagal niyo nang alam na si Steven ang ama niyo. Hindi makapaniwalang baling naman ni Eden sa mga bata. Mama, noon pa lang po alam na po namin ang totoo dahil narinig po namin kayo ni Tita Ayla na nag-uusap po dati. Pinag-uusapan po ang tungkol sa papa namin at sinabi niyo po ang pangalan niya. Kaya inalam po namin ni Daniel kung sino si Steven Fuentes at nalaman po namin na isa po siyang CEO. Paliwanag naman ni Nathaniel. Kung ganoon, bago pa man kayo mag-apply para maging personal assistant ko, alam niyo na ako ang papa niyo?
Gulantang na usisa naman ni Steven. Tumango-tango naman sina Nathaniel at Daniel. Hindi nga makapaniwala sina Eden at Steven dahil buong akala nila ay ang mga bata ang mabibigla sa aaminin nilang katotohanan, ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil sila pa ang nagulat ng malaman na matagal na palang alam ng mga bata ang tungkol sa bagay na iyon. Matapos nga ang memorable na moment na iyon para kay Eden, hindi naman nagtagal ay sumapit na rin ang araw na pinakahinihintay ni Eden. Ang araw na masusuot niya ang wedding dress na gustong-gusto niya sa araw nga ng kasal nila ng lalaking mahal niya. At oras na nga para sabihin ni Steven ang wedding vows niya. Subalit, hindi siya nagsasalita, kaya naman namutawi ang pagtataka sa mukha ni Eden, pati na rin sa mga taong naroroon din sa loob ng simbahan. Para nga saksihan ang kasal nilang dalawa. Steven, ayos ka lang ba? Anong problema? Nag-aalala lang ang tanong ni Eden sa kanyang groom. Iniisip ko lang kasi kung dapat ko bang sabihin yung wedding vows. Kung iisipin kasi marami pa ring mag-asawang naghihiwalay. Kahit na nangako sila sa harap ng altar. Ayokong sabihin ang wedding vows dahil sa ayoko. Kundi dahil ayokong basta na nga lamang sabihin yun. Gusto ko kasing tuparin yun at alam ko sa puso ko na hindi ko hahayaan na mangyari sa ating dalawa yung nangyari sa ibang mag-asawa. Ang alam ko lang, mahal na mahal kita. At ang tanging ipapangako ko lang ay hindi ako magsasawang mahalin ka habang buhay. Litaan niya nga ni Steven at maraming mga tawang na-touch sa mga sinabi niya. Kabilang na nga rin si Eden. Katulad mo, ang ipapangako ko lang din ay mamahalin din kita ng buo at tapat habang buhay. Saad naman ni Eden na pinipigilan ang pagpatak ng kaniyang mga luha. At noong oras na nga para halikan ng groom, ang kaniyang bride ay walang pagdadalawang isip na inangkin ni Steven ang mga labi ng kaniyang asawa. Ang pamilyang sinikap na buuhin ng kambal na magkapatid na sina Nathaniel at Daniel ay tuluyan na ngang nabuo at namuhay ng mapayapa. Minsan nga ay nakakapagdesisyon tayo ng mga bagay na hindi naman nating gustong gawin at nadadala lamang tayo ng ating emosyon, lalo na pagdating sa relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Subalit darating din talaga ang panahon na magkakaroon ka ng pangalawang pagkakataon para itama at baguhin ang maling desisyon na nagawa mo sa nakaraan. At ang mahalaga na nga lang ay ang patuloy na sundin ang isinisigaw ng puso at magtiwala sa taong minamahal mo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Eden at Steven. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Happy New Year po sa ating lahat. Sana po ay maging masaya ang inyong selebrasyon. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.